Hello! Welcome back to my channel. My name is Jensina and again, here's another video for you. And para sa video na to, mag-a-unbox ako ng mga gifts na natanggap ko from my man. Okay, so if you're wondering parang bakit kailangan pa bang i-unbox yung mga gifts na natanggap niya? Parang ano to, 'di ba? So my point is I am in my soft girl era right now. So parang ngayon ko lang talaga siya na-experience na pwede naman pala ako maging soft girl. Parang graduate na ako sa pagiging Gabriela Silang. Parang laban na labante. Kahit sakit na laban pa rin. Tapos na tayo sa era na yon. So, ngayon, feel ko na yung pagiging Disney princess. Feel ko na yung pagiging soft girl na pwede naman pala. That's why I'm just sharing it to you for you. Then, mga girls out there na ma-realize nyo din na yes, meron palang ganun. Okay? So, hindi lamang sa material things na natatanggap ko, kundi pati kung paano ako i-secure sa relationship at kung paano ako i-handle, kung paano ako lahat na intindihin. So, bago tayo pumunta sa gifts, okay? So, ako kasi, hindi ako marunong talagang like magtanggap ng gift. Gets nyo yun? Alam nyo yung ganong concept na hindi marunong magtanggap ng gifts. Like for example, tanungin ka, like, anong gusto mo? Parang, wala, okay lang, wala. Pero, in reality, ano pala siya? In reality, nag-iisip ka pala na, sana mahulaan niya kung ano yung gusto ko. O parang, sana alam niya kung ano ibibigay niya sa akin. Parang, kasi nahihiya ka lang magsabi ng kung ano talaga yung gusto mo. O di naman kaya binilhan ka ng isang gamit or binigyan ka ng gift. Parang, uy, grabe ka naman, hindi ako sanay bigyan. Okay lang kahit hindi mo ako bigyan. Pero sa end naman nung nagbigay, parang may ma-feel din sila na hindi ka grateful. Pero sa'yo, hindi mo naman talaga yun ang minimin mo na hindi ka grateful. It's just that hindi ka nasanay na hindi yun yung love language mo na mag-receive ng gifts or hindi ka lang marunong talagang mag-receive ng gifts. Hindi ko to alam itong mga ganitong bagay na meron palang ganun. May tao palang hindi marunong mag-receive ng gifts at isa ako sa mga taong yun. Like dati, pag binigyan ako, parang feeling ko, hala, may utang na loob agad ako sa kanya kasi binigyan niya ako ng isang bagay. So, kailangan ko ibalik sa kanya yun. Parang ganun, parang feeling ko yung pagiging grateful hindi siya enough kasi kailangan, parang feeling ko may utang na loob ako sa kanya. And another thing, hindi lang to sa relationship, hindi kahit sa family, sa friends. And another thing, parang pag binigyan ka, feeling mo, pag nagbigay sa'yo yung tao, parang, oh, hindi ko naman to kailangan, pa ako binibigyan. Syempre yung tao, nag-invest sa'yo ng money, nag-invest sa'yo ng time para bigyan ka ng gift, regardless kung may occasion or wala. So, para sa kanila, it's their way of showing their love. May mga tao kasi mahilig magbigay dahil yun yung way nila of extending their blessings or their love for you. So, yun, meron akong mindset before na ganun. Kasi nga, nung bata pa ako, parang merong mga bagay na hindi ko nare-receive as a kid na sobrang gustong-gusto mo yun. So, parang nafe-feel mo growing up na hindi mo deserve yung mga bagay-bagay na yun. Hindi ka nasanay na bigyan. Parang hindi ikaw yung taong dapat bigyan. So, ngayon, ayan. So, kaya ko lang siya na-share kasi ngayon talaga, like before, on the first phase sa relationship namin, binibigyan niya ako ng mga gamit. Ang una niyang binili sa akin talaga, AirPods agad. Yung AirPods agad yung una niyang binili. Tapos ako, ba't ako bibigyan? Kasi hindi ako marunong mag-express ng gratitude. Pero, grateful ako. Parang, nasa loob ko lang yung yung pagiging thankful, yung pagiging grateful, nasa loob-loob ko lang. Hindi ko siya ma-express na parang, oh, thank you so much. I'm so happy. Wala akong ganun kasi nahihiya ako i-express. Pero totoo, grateful ako. Hindi talaga ako marunong mag-express. Ang dami niyang binigay, yung mga bagay-bagay na sobrang may meaning sa buhay ko. Like, John Cena shirt. Sinabi ko sa kanya, yung John Cena, may story ako about sa John Cena shirt and related yan sa father ko. Binigyan niya ako, nung in-order niya ako ng John Cena. Sa ano yun ha, isang box, and ay parang isang delivery, ando na lahat, like yung neck massager, kasi lagi kong sinasabi, at sakit ng ko, bato kong sakit ng ko. So, alam mo yung to be loved is to be known. Nandun lahat, like yung neck massager, and then yung favorite ko, Sailor Moon. Sabi ko, favorite ko yung Sailor Moon. Binilhan niya ako ng t-shirt na Sailor Moon. Basta ang dami pa na, binigyan niya ako iWatch. Tapos grateful naman ako, pero parang na-overwhelm ako. Nandun lahat sa isang box. So parang, hala, bakit nga ako pinagyan ng ganito? So sabi ko lang, oh, thank you. Ganun lang yung reaction ko. Tapos parang siya,
di ka ba grateful? Hindi ka ba masaya na binigyan kita? Parang feeling niya, ang naramdaman niya during that time was, hindi ako naging masaya sa binigay niya. Hindi ako naging grateful. Baka inisip niya na kulang yung binigay niya. Hindi ganun. Hindi lang talaga ako marunong mag-express ng grand expression na, oh, grabe, I'm so grateful. Pero alam niyo, minsan, kailangan natin siyang i-practice. Kailangan natin talaga i-practice kasi hindi naman yun na parang, eto ganito na ako, ganito na ako. Hindi naman sa i-please mo yung isang tao kasi yung tao nag-effort sa'yo na magbigay ng bagay pero yung reaction mo parang thank you hindi lang talaga ako marunong ipakita sa mukha ko kung gaano pasaya pero sa loob-loob ko meron pa yung yung parang child wound na bakit ako binigyan? Do I really deserve to receive all these gifts? Parang ganon. So inassess ko yung sarili ko, tinignan ko yung part na yun, tapos sabi ko talaga, sige, from now on, pag nagbibigay siya, kailangan ma-express ko na talaga sa kanya kung gaano ako ka-happy or kung gaano ako ka-grateful, kung gaano ko siya na-appreciate. Kasi ang hirap talagang mag-express, girl, as someone na ang tagal mo naging Gabriela Silang, ang tagal mong naging strong, independent woman, ang tagal mong naging parang sarili mo lang yung kasama mo. I mean, yung mga friends ko naman, ang dami kong friends na sobrang dami ding binibigay sa akin. Pero yung sa, ikaw kasi as a person, meron ka mga issues minsan na hindi mo na-a-address at hindi siya lumalabas pag wala ka sa loob ng romantic relationship. Kasi yung romantic relationship, yun yung pinaka-intimate mo. Yun yung pinaka-lalabas yung totoong ikaw. So, doon ko na-realize na shucks, di pala ako marunong tumanggap ng gifts. So, yun yan. So, yun naman. So, if meron kayong nakaka-relate dyan, comment kayo, let me know your story, or if you have like something to share, or if nag-gets niyo, or if I'm making sense here. Ayan, tapos na yung chikahan natin. I will show you na the gifts that I received from him. Unahin natin yun. Tada! Yay! So, I love the packaging. Sobrang gusto ko talaga yung brand ng Charles & Keith. Sobrang gusto ko yung mga, especially the bags. Okay, meron akong bag talaga na lagi kong ginamit-gamit kasi sobrang gusto ko yung quality nila. And yeah, so, eto, nagamit ko na actually. So, dahil sabi ko sa inyo unboxing, binalik ko siya sa paper bag. Pero itong dalawa lang ang nagamit ko. Yung iba hindi pa. So, kaya wala na siyang dust bag. So, unahin natin yung maliit. Ito nagamit ko na kasi isatid ko nang gamitin. Tada! Just nakahiwala ito na paper bag. So, sinali ko na dito lahat. Name, Charles & Keith. Alag, yung YSL bag na merong ganito. Para siyang ganyan. Pero YSL ang nakalagay. So, dito tayo sa yan. So, ito, magnetic siya. Yeah, it's so cute. Sobrang love ko yung gold hardware. And then, ayan yung inside. So, meron din siyang, meron ba? Wala siyang, meron siya maliit na pocket inside. Ayan. So, sobrang ganda ng quality ng bag talaga nila. Ayan, magnetic. And this side, look at this one. Pwede mo ma-adjust if you want that super kilikili vibe. Kilikili bag vibe. Pwede mo siya i-adjust ng ganyan para umikli. So, tinamad na ako. Ayan, parang purse mo. Ayan. And next one, since meron tayong maliit na bag, meron din tayong malaking bag. Kasi pag pumapasok ako sa work, ang dami kong bit. And malaki siya. Tingnan nyo naman yung gold hardware. It's giving Chanel. Hoy! It's giving Chanel. Pero ang ganda. And look at this one. Baba na muna natin to. This is so spacious. Ayan, look at this one. Ang daming munang malalagay talaga dito. And meron ka na dito. May card pa si Charles & Keith. Meron ka din ditong pocket inside. Compartment niya. Sobrang lalim. So, 1 and you have 3 pockets inside. Diba? Sobrang cute. Sobrang ganda. Dami ko nang malalagay. Pwede kong pang work bag. And, ayan. Ito yung, yeah, there's the logo here. There's the name here. And, ito, di ko pa nagamit, which I'm gonna use right now. Kasi, yung wallet ko right now, binili ko lang sa TikTok, tig 100 pesos. Pero, quality na talaga. So, if
Anak, paabot ng aking wallet, please. Quality na talaga. So, if you want this wallet, punta kayo sa TikTok account ko, Gensina. Nakalink doon. Ayan. So, papalitan na natin yun ngayon ng bago nating wallet, ng bago nating card holder. Tada! Ito di ko talaga ginamit kasi inantay ko talagang i-unbox ko for you. So, see, meron siyang dust bag. Tada, tada, tada. Oh! Ayan. Yay! So, ayan yung card. 1, 2 compartment outside. Ay, hindi pala 4. Pero dito, and then when you open it, ayan, marami pa siyang compartment. And then, another one. So, hindi talaga, ako yung tao talagang hindi mo mahihingan ng cash. Yung parang may 50 ka dyan, may 20 ka dyan. Wala talaga. Sabi ko, Gcash, Gcash. So, perfect sa akin to. O, dito pwede ka maglagay ng bills mo. Pero, yun nga, hindi ako nagka-cash talaga. So, yes, we have a wallet. And, okay, mapapalitan na yung ating TikTok wallet. Pero, maganda talaga din quality nito. Singit ko lang din. O, ayan, di ba? Dami niya din compartment. So, check it out on my link. And, next natin, so we have here, tada! Another bag. So, for this one, sobrang nakakatawa. Kasi, pumunta ako ng Prada. Nagsukat ako ng, ng Prada loafer, yung monolith ba tawag doon? Girl, 76K. Saan tayo kukuha ng 76K? Pero dito, tingnan mo. Dito muna tayo. Pero sobrang ganda na niya. Ilantay ko talaga itong ipakita sa inyo bago ko suotin. Look at this one. Girl. Ayan. Alam niyo bang ang lambot nito? Sobrang lambot talaga. Sobrang lambot. Sarap niya suotin. So, perfect pag nag-skirt ka or kaya yung mga pleated skirt, like a very high school vibe outfit. Uy, mahulog na siya. Sobrang ganda. And then, high school. Oh, itong damit na to. And then, some, pleated skirt na lang. And then, this bag. Pinterest girl ka na. This is so cute. Ito, ano lang to. Parang freebie lang nila. Freebie lang nila yung pouch. So, pilitin na natin yan. And then, another pouch. So, this is the pouch. Yeah! Ayan. So, pwede mo nang ilagay yung ko dyan. Ay, dapat pala ito yung ginamit ko ng party, oh. Pwede na ilagay. Kasya ba yung phone here? So, next one, we have here our YSL lippy. This is my first YSL lipstick. So, we have here the Slim Velvet Radical. Ayan siya. Shafee 1-3. So, pakita na ko sa inyo. It's so nice! Sobrang nakakakilig. Ang bango. Amoy bulaklak. So, ayan siya, guys. I'm not so sure kung kita, like a vlogging camera. Sobrang ganda. And ito na. The last one. Oh, hindi siya last pala. Meron pang isa. So, ang dami niyang gifts. Oh my God. Ito, sobrang funny because hindi ko alam anong basa nito. Can you comment down? Is this libre or lib? Kasi nakita ko, nagbasa ako sa mga sa TikTok video. Sabi nila, libre. YSL libre. YSL lib. So, ano ba talaga? Basta alam ko ni libre lang ako nito. Yun lang ang alam ko. So, tada! Ayan na ang ating... Woo! Sobrang bango. Nakakatawa. Nag-film ako sa TikTok ngayon. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang i-ASMR. Kasi sobrang kinilig ako sa amoy. God, an iPhone. Pero syempre, wala na siya na dito. Dito na siya kasi ginamit ko. And I got iPhone 16 Pro Max. This is in the color Desert Titanium. Ayan. So, I'm so torn sa black or this one. Pero dahil nga soft curl era na tayo, parang gusto ko maging lighter. Gusto ko parang very girl. Ayan, ang bango talaga niya.
So yan, I have this and thank you so much to my men and talagang to be known is to be loved, to be loved is to be known. So, ang point ko lang talaga, girls, matuto tayo mag-appreciate kasi the more na mag-appreciate, the more na i-appreciate mo yung maliliit na bagay, the more na ang blessings or yung mga marireceive mo magmumultiply talaga. Gratitude is the best attitude talaga. At saka, ayun, matuto tayong tumanggap ng regalo kasi the more na matututo kang tumanggap ng regalo, the more na maraming regalo darating sa inyo. Ayan, so, depende yun sa status ng ano nyo ha. So, hindi naman ibig sabihin na kailangan bigyan ka ng YSL, kailangan bigyan ka ng iPhone. Kumbaga, depende yun sa status ng partner mo or ng taong nagbibigay sa inyo. Let's say, for example, etong tao to merong 1,000 pesos. Tapos binigay niyo sa iyo 500 pesos. Okay yun. Pero what if yung taong to may 100 pesos, tapos ibibigay niyo sa iyo 500 pesos? 'Di ba? So, depende. Kung magbibigay yung 100 pesos na yun, binigay niyo sa iyo 50 pesos lang. Malaki yung 500 pesos kesa 50 pesos. Pero ano bang kakayahan ng taong to? Okay? So, hindi naman ibig sabihin na baka mamaya yung mga nakikita natin sa internet na siya nga binigyan ng mamahaling gamit ng boyfriend niya. Bakit ako hindi? Hindi. Dapat tingnan mo rin kung boyfriend mo na yan, ibig sabihin, tinanggap mo kung ano ang sitwasyon or kung anong kapasidad meron siya at sabay kayong mag-grow. So, kung ano yung binibigay niya, ibig sabihin, yun yung kaya niya. Pero kung makikita mo naman sa lalaki na meron siyang means, pero kinukuripot ka diya or mag-isip ka na. Okay, mag-isip ka na. I don't know if nagigets nyo yung sinasabi ko, pero yun. Sana nagets nyo yung metaphor ko ng about sa bill na 500 and 100 pesos. Kasi, like yung sa ano ko ha, yung boyfriend ko, kasi yung boyfriend ko, hindi naman siya super yaman. Hindi siya mayaman na like, yung talagang millionaire. Hindi. Sobrang generous lang talaga niya. At pag may sinabi ako, nasa utak na niya yan. Magugulat ka na lang, meron na bigla. Parang, bakit? Bakit? Hindi siya to binibili lahat dahil kaya niyang bilhin. Binibili niya to para mapa-feel at mapakita talaga sa akin na to make me feel love. Ganun klaseng relationship meron ako. Kaya naman sinishare ko din. Kasi galing ako sa isang toxic relationship na talagang super wala. This is all I have from him ngayong Paskong to. Merry Christmas! Hindi ko alam. For sure, late ko itong upload. But, thank you so much for watching. Hopefully, mag-enjoy kayo sa video to. And, don't forget to subscribe para makapanood kayo ng more videos. Bye! Thank you.